Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, naninirahan ang mag-asawang Laila at Piolo, kasama ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Angelo. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Lahat ng kanyang hiling ay sinusunod nila. Sa kanila, si Angelo ang kanilang buhay, ang liwanag ng kanilang pamilya. Ngunit isang araw, ang kanilang masayang mundo ay nagdilim. Habang naglalaro si Angelo sa kanilang bakuran, may isang itim na ahas na gumagapang sa ilalim ng halaman. Walang kamalay-malay ang bata nang biglang tuklawin ito sa binti. Napasigaw si Laila habang dali-daling tumakbo kay Angelo. Nang makita niyang nangingisay na ang bata, agad silang sumugod sa ospital. Pero huli na, mabilis kumalat ang lason. Sa loob lamang ng 1 oras, pumanaw ang kanilang pinakamamahal na anak. Sa loob ng morgue, yakap-yakap ni Laila ang malamig na katawan ng anak. Hindi pwede. Gumising ka anak, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Laila, pilit siyang pinapatahan ni Piolo, ngunit wala itong magawa. Dinala nila si Angelo sa kanilang bahay upang ihanda sa burol. 4 na gabi nilang pinaglamayan ang bata. Halos hindi natutulog si Laila. Nakaupo lamang sa tabi ng kabaong, hawak ang malamig na kamay ng anak. Gumising ka anak, pauwi na tayo, ang bulong niya. Noong araw ng libing, kinailangan pang pilitin si Laila na bumitiw sa kabaong. Nang tuluyang mailibing si Angelo, tulala lamang si Laila habang nakatitig sa puntod nito. Ramdam ni Piolo na may kung anong nabasag sa loob ng kanyang asawa. At doon nagsimula ang isang bangungot na hindi nila inaasahan. Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi pa rin bumabalik sa normal si Laila. Halos hindi siya kumakain, hindi natutulog, at madalas ay nakatitig lamang sa dingding. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumaan si Laila sa harap ng salamin. Napansin niyang tila may nakatayo sa likuran niya. Isang maliit na anino. Napalingon siya. Anak, wala namang tao sa kanyang likuran. Napaluha si Laila. Hindi ka patay. Nandiyan ka lang, ang bulong niya sa sarili. At doon niya naisip ang isang bagay na hindi dapat niyang gawin. Kailangan niyang ibalik si Angelo. 3:00 ng madaling araw, dahan-dahang lumabas si Laila ng bahay. Dala ang isang pala. Dumiretso siya sa sementeryo, kung saan nakalibing ang kanyang anak. Hindi kita iiwan dito anak. Sa ilalim ng malamlam na buwan, sinumulan niyang hukayin ang lupa. Halos 2 oras niyang hinukay ang libingan ni Angelo. Basang-basa siya ng pawis at luha. Pero hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang kabaong. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sumalubong sa kanya
ang maliit at nangingitim na katawan ng kanyang anak. Ang mata nito ay bahagyang nakadilat at ang bibig ay nakangiti na parang masaya siyang muling nakita ang kanyang ina. Hindi natakot si Layla. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang malamig at nabubulok na katawan ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Uuwi na tayo, Angelo. At sa gabing yun, iniuwi ni Layla ang patay na katawan ng kanyang anak sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagising si Piolo sa isang kakaibang katahimikan. Wala siyang nakitang asawa sa kama. Pumunta siya sa sala, pero nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Si Layla ay nakaupo sa duyan. Hawak-hawak ang nabubulok na katawan ni Angelo. Nakangiti at kinakantahan nito. "Mahal na mahal kita," bulong niya habang hinahaplos ang maitim na pisngi ng bata. "Ano yung ginagawa mo?" Napasigaw si Piolo. Ngunit imbis niya sagutin siya ng asawa, dahan-dahang lumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang labi ay may bahid ng dugo. Napansin ni Piolo na kagat-kagat ni Layla ang isang piraso ng nabubulok na laman ng anak. "Huwag mo kaming iwan, Piolo. Pamilya tayo, di ba?" Bulong ni Layla habang tumatawa. Mabilis na umatras si Piolo, nanginginig sa takot. "Layla, tama na yan. Wala na si Angelo." Umiling si Layla. "Hindi, nandito lang siya, kasama natin." Dahan-dahan niyang ibinaba ang bangkay ng bata sa sahig at sinunggaban si Piolo. Napahiga si Piolo sa sahig habang pilit siyang sinasakal ng kanyang asawa. Nakatingin si Layla sa kanya ng may baliw na galit. "Kasalanan mo to. Kung iniingatan mo siya, hindi siya mamamatay." Habang lumalabo ang paningin ni Piolo, napansin niyang gumagalaw ang labi ng patay nilang anak. Dahan-dahang bumukas ang bibig nito at bumulong ng isang salita. "Mama!" Biglang napahinto si Layla. Tila natauhan siya. Binitawan niya si Piolo at lumuhod sa harap ng bangkay ni Angelo. "Anak!" Ngunit hindi na gumalaw ang bata. Ang mga labi nito ay nanatiling nakabuka. Parang nagsusumamo na siya ay tuluyang payagan ng magpahinga. Napahagulgol si Layla. Muling niyakap ang malamig na katawan ng anak. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niya na wala na talagang kaluluwa rito. Si Angelo ay wala na. At wala nang magagawa ang kanyang pagkabaliw para ibalik ito. Natagpuan ng mga kapitbahay ang mag-asawa kinabukasan. Si Piolo ay umiiyak sa sulok, habang si Layla ay nakayakap pa rin sa bangkay ng kanilang anak. Dinala si Layla sa isang ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Si Piolo naman ay nanatiling nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak at asawa. At si Angelo, sa wakas nailibing siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng kamay ng kanyang inang huhukay sa kanyang puntod. At sa katahimikan ng gabi, habang umiihip ang hangin sa sementeryo, may isang bulong na narinig si Piolo.
Papa, Mama, mahal ko kayo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.